Ito po ang mga pag-uusapan natin for today. Matibag naging bata kay Tulfo. Pangalawa, Luistro muling naglaway. Matindi ka talaga, Attorney Luistro. Pangatlo, pakinggan nyo mabuti. Mangyayari to kung pag-uusapan natin, Tulfo gustong maging presidente. Pang-apat, Matibag Barado kay Cayetano. Yan po magiging topic natin. Huwag pong kakalimutan ha. Bago tayo magsimula, paki-like naman tong video na ito. Napaka-importante niyan sa atin. Kala nyo like lang po yan. Napaka-simpleng bagay pero malaki po ang maitutulong yan. Kaya nanonood man kayo sa YouTube, nanonood man kayo sa Facebook, i-like nyo po tong video na ito. At isa pang request, sana po mag-subscribe kayo dito sa channel ni Coach Oli News ha. Coach Oli News sa YouTube, subscribe and like. Sa Facebook po, follow and like. Yan, napakaganda po ng Facebook, napakaganda ng impeachment kanina, no? Matindi. At ang maganda diyan, meron pang part 2. Oh, kita nyo, basag si Matibag. Sige po, hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Nako, handa na kayong mandiri. Luistro, naglaway muli. Type nyo yun. Ibang, parang kakaiba, no? Pagka... Basta yung imagination ko hindi maganda pagka si Luistro naglaway. Sige, pag-usapan po natin ano bang nangyari, bakit naglaway na naman ito. Di umano di umano. Sige. Do you consider Las Canas an important witness for you, for the prosecution? With all due respect, Your Honor, the purpose of the testimony is to present what transpired during the investigation. Nakita nyo yung laway. Wala pa. Relax lang sa mga nag-aabag ng laway ni Luistro. Tinuturing mo bang yung witness na si Las Cañas importanteng witness? Yan ang tanong. Paikot-ikot pwede mo namang sagutin. Yes, importante siya. No, hindi siya importante. Hindi na makasagot ng tama si Luistro pa kung saan na napunta. Pero meron ako napansin dito kay Luistro bago natin simulan. Para siyang laging magmo-modeling no? Kailangan talagang pak na pak yung pak dito Ano? Yung pareha sila ni Risa, di ba? Alam mong atat na atat sa pansin. Atat na atat sa aruga. Parang gano'n Atat na atat sa himas. Hindi sa himas. Atat na atat sa... Alam mo, may mga ganyang babae. Yung atat na atat sa pansin. Pareha sila ni Risa. Risa Ontiveros. The Special Task Force. As to whether or not what probative value it holds, it is not part actually of the decision of the prosecution, as what we are intending to do here is to present only what happened during the investigation of the NBI, Your Honor. Mr. Presiding Officer, the rules of evidence are very clear. You either present a witness who provides your testimony or you present a document. Ayan, ito. Ano natin Kasi, ang importante dito, magpipresent ka ng witness. Or kung hindi po pwede yung witness, tayo naman ay hindi abogado, pero in-explain to ni Pia Cayetano, magpresenta ka ng dokumento. Wala. Nauwi si Matibag sa chismis dahil hindi ginawa ni Laway ang kanyang trabaho. In terms of documents, Rule 132, Section 19 says there are two classes of documents, public documents and private documents. Included in public documents are documents acknowledged before a notary public. Yan. Okay.
ipresenta mo yung witness o kaya magpresenta ka ng dokumento. Merong public at saka merong private. Yung isa, kailangan notaryado. Hindi notaryado. Yung ipinakitang documents. Yung ginamit nilang usapin dyan. Yung chismisang nangyari. Nakita nyo ba? Napanood nyo? Di po ba? So ano yan? Kaya nga naging topic yung hearsay eh. Ano mang definition? Ano ba sa Tagalog ang hearsay? Di chismis. Tatandaan natin this is very important. Hindi lang po ito technicalities. Si Lacson nga, kinwestiyon yung notaryo. Talaga namang notaryado yung papeles, yung dokumento notaryado. Kaya lang hindi yung abogado ang pumirma, naalala nyo yun? Kasi naman po, sa mga nagpapanotary dito, alam naman natin, hindi naman nagtatambay yung abogado dyan. At marami silang offices. Sekretary lang nila dyan. At ang pumipirma dyan, sekretary, tinatatakan lang yung sekretary. Pero totoong notaryado. Kasalanan ba natin? Kasalanan ba ni Marcoleta at ni Defensor? Kung hindi yung abogado ang pumirma, ay yung sekretary. Di ba? So, nabanggit ko lang yan kasi very important sa dokumento ang notaryado. Ngayon, kinwestiyon nyo yung notaryado. Pero kayo, ngayon, ginamit nyo ang isang dokumento na hindi notaryado. Naman, Luistro, ano ka bang abogado? Alam nyo kasi ito si Luistro. Mapapansin nyo yan, Ano lang siya magaling lang siya talaga pag hawak niya ang beat. Doon sa teritoryo niya. Pansin nyo, nagkakalat siya. Pansinin nyo, paulit-ulit siya. Pansinin nyo yung mga tanong niya sabaw. Walang direksyon, walang patutunguhan. Doon na lang sa paulit-ulit yung tanong niya, malaking bagay yun na siya ay hindi confident, hindi nakapag-aral, or talagang hindi abot ng utak niya. Magaling lang to si Luistro pag controlled environment. Sa teritoryo niya, kontrolado niya, hindi siya matatanong. Pero sa ganyang setting, nagkalat siya. Alam mo, kaya tuwan-tuwa din ako sa impeachment ngayon kasi marami pong na-expose na bobo. Kasi sa ganyang environment, lalabas yung laman ng utak mo. Pansinin niyo si Robin, tinatawag na bobo. Pero yung mga komentaryo niya swak, ayon sa batas. Yung iba, abogado na. Wala pa sa batas. Di ba? Tuloy natin. Yung pinakitang document is not acknowledged by a notary public. Pwede naman din ang private documents, that's the other class. If it can be shown and authenticated in any of the following manner. The person saw the document executed or written. Nakita ba ng witness mo na sinulat yon? Nakita ba? Pwede daw ang private document kung nakita ng witness mo na si Matibag na isinulat yun. Hindi. Di ba? Alam mong yung nangyari dito? Nilagay ni Luistro sa alanganin sila Matibag. Nakita ba niya? Your Honor, we can... No, please answer. Nakita ba niya? Ganun kasimple. Nakita ba nung witness mo? Nalunok yung laway. Nakita nyo? Nakita nyo yung laway? Mabilis. Nalunok yung laway. Barado ka. Answer my question. No, Your Honor. Oh, Yaw. the Hawak ko ang bit, hawak ko ang bit, hawak mo ang bit, 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 bit. Yog. Ang galing ni Pia Cayetano. Tawa ako ng tawa kanina, nagsisigaw ako mag-isa habang nanonood. Sabi ko, pambihira. Aroy, nako. Di ba? Yung mga magagaling, dahil nasa controlled environment, dahil sa teritoryo nila, lumabas yung utak. Diba?
Siguro tayo, hindi tayo abogado, magkakamali tayo dyan. Pero yung nagpasok ka, abogado ka, nagpasok ka dyan. Ng kung ano-anong dokumento, hindi dapat. Alam mo nung bawal yun eh. Ang hilig nyo kasi, sa bendalo. Kala nyo lulusot kayo parati. Pangalawa, ang hilig nyo sa grandstanding. Makaharap ka lang sa camera. Mame-ma lang na nakikita ka dyan. Mapak na pak mo yung pakpak mo dyan sa ano. Oh. Pero lumabas. Sabaw. Question. No, Your Honor. The next manner of authenticating by evidence of the genuineness of the signature or handwriting of the maker. The defense said ni walang original signature doon. Do you disagree with that? We don't, Your Honor. Okay. And the third, by other evidence So, sablay. showing its due execution and authenticity, did you provide? No, Your Honor. Okay. Kita mo, abogado yan. Nag-submit ba kayo? Nung kinakailangan? Hindi rin. So, sa madaling salita, bakit pinasok nyo yon? Pinasok nyo yung topic na yon. So simple lang, Mr. Presiding Officer. They're trying to prove something by showing a document that any law student, even yung mga kababayan natin na nakikinig na ngayon na ang dami ng alam sa procedure, will tell you na hindi acceptable yon. And with all due respect, katulad din nung kahapon na humingi ako ng payo sa inyo, again, I will not name names, we had a discussion in caucus na you cannot unsee what you see. You cannot unhear what you hear. Yon, puntahan natin yan. You cannot unsee what you see, and you cannot unhear what you hear. Ang gusto kasi nila dito, itong prosecution, optics. Masabi lang. Ma-pick up ng camera, ito namang media, pipick upin. Tapos yung mga bobong vlogger na trolls, pipick upin. Ay, ang galing ni Luis to. Ang galing. Kahit illegal. Nagigets nyo? Diba? Ganyan yung style nila. Bakit ka magpapasok niyan na samantalang alam na alam mong mali? Abogado ka. Kaya nga sabi ko, nilaglag nila dito. Nilaglag nila dito si Matibag. Kung ako si Matibag, papagalitan ko tong mga animal na to. Nilaglag eh. Di ba? Sino napahamak dyan? Hindi si Matibag. Kasi pareha silang abogado eh. Sasabihin ng tao, teka si Matibag. Hindi niya alam ba't niya binabanggit yan. Pero nagpasok ito sila Luistro eh. Di ba? Well, anyway, ganyan ang gusto nila. Alam naman nila mali at illegal o wala sa konstitusyon yung kanilang ginagawa. Pero dahil ang kanilang target ay babuyin si BP Sara para bumaba ang ratings. Kaya lang, kabaligtaran po ang nangyayari. Bira sila ng bira. Sige, ganun lang. Alam po kasi ng mga abogado yan eh. Sabi ko nga, even si Matibag, alam niya. Even yung abogadong nasa kabilang panig, alam yan. Alam yung style, pinalusot lang. Kaya nga sabi ni Cayetano, malilito mga law students sa inyo. Kasi yung mga law students nag-aaral, teka muna, mali ito, bakit pinasok? Di ba? O sabi niya nga, pati hindi law students, yung mga alam na yung procedure dahil kakapanood, mali eh. Kung ordinaryong tao, kung law students, alam, hindi pa full-fledged abogado, yung katulad ni Attorney Luistro, full-fledged abogado na. Bakit ginawa? Nagets niyo po? Hindi mo ginagawa ang trabaho mo, Luistro.
So pinalabas yun. Wala akong problema na palabasin yun, pero do your job and present the proper witness and the proper documentation to do that. Do your job. I'm addressing this, Mr. Presiding Officer, to us as a body. Kasi hindi tama yun. Tama yung sinabi ni Cayetano eh. Walang problema pinalabas nyo yan. Gawin nyo ng tama. Do your job. O di papuntahin mo dyan yung witness na yon para pagsalitain. Tama o mali? O ayaw mo papuntahin, pagawan mo ng dokumento nang naaayon sa batas. Huwag po tayong aasa sa benda law. Kasi for me, benda law is martial law. Desisyon tayo, you warn us, pero pinabayaan natin na makita yon. Minamarkahan pa, submarkings. What's the purpose of all that? May I respond, Your Honor? Not really. I don't believe that. Basag. Ay, type kita, Pia. Oh, gusto ko yung taray mong yan. Kasi ang tataray nitong mga to eh. Akala mo, ang genius. Oo. Pwede siyang genius. Yung genius na kulang-kulang. Ganon. Oh, pero barado siya. Oh, again, nalunok ang lawa eh. I There was a already question. answered. I already asked you the questions, and you had a chance to respond. Yes. I There give was you the no floor. question posed, or I was There's none, yes. telling the lead prosecutor. I move to my next point, Mr. Presiding Officer. Ay, nako. Kawawa, no? Kawawa. Woo! Ako natutuwa lang sa naging ganap ngayon eh. Desperation po itong plano ng kabilang kampo na nanggigipit sa political persecution po ang nangyayari. O, ito pa, next. Tingnan po natin, ha? Pag-usapan po muna natin yung public trust ni BP Sara. Ang galing na, nakalimutan ko pangalan nitong abog. Pakagaling. Ha? Ako, supalpal. Supalpal si Matibag. Sige, pasok tayo. This is the entitled public trust rating. I'll just focus on the green, not the red. No, but Vice President Sara Duterte, it says there 57%. And this was conducted Yan, 57% si BP Sara at 34% si Bongbong Marcos. Kahapon po, kung hindi nyo napanood yung vlog ko, panoorin nyo. Na-miss nyo yung kalahati ng buhay nyo. Pero na-discuss ko po yan. Itong bagong lumabas na trust rating galing sa SWS. by the Social Weather Station's SWS survey. Okay. Now, my question to you is this. You mentioned that you have an ongoing investigation. Do materials like this, insofar as how Filipino people view or trust VP Sara, have an effect in your investigation? Yon, meron bang epekto? Ang tanong, meron bang epekto yung ganyang survey sa investigasyong ginawa nila Matibag? Before Your the Honor. witness answers, lead prosecutor is recognized for objection. What is the basis of the objection? Your Honor, the defense is showing a picture of the president and the vice president with a certain rating at the bottom. This has no relevance at all, Your Honor, with respect to the subject matter of this impeachment trial. I think he And has... we are objecting to the presentation of this picture, Your Honor. I think it has... Just a short rejoinder, Your Honor. Kindly allow the lead prosecutor. Are you done, ma'am? Yes, Your Honor. Just a short rejoinder, Your Honor. Attorney Vinloan is The recognized. witness mentioned the term betrayal of public trust. And we can run the TSN back. Itong issue na nagiging witness o naging witness si Matibag, ang usapin dito, betrayal of public trust. Parang sa Tagalog, ano ba yung betrayal? Parang niloko yung tiwala ng taong bayan. Parang ganon. Your Honor, of course, we're allowed, this is cross-examination, we're allowed to present controverting evidence to that statement.
the chair will allow the witness to answer despite that there is no date when the survey was taken. Kindly answer if you know, Director Matibag. Gladly, Mr. Presiding Officer. Alam niyo po, survey yan. And all of us know, or for the information of the public, a survey is just a snapshot of something. It doesn't necessarily follow na yung survey na yan is kumbaga, nakataga na sa bato. Pangalawa po, Ako naniniwala ako tama diyan si Matibag, okay? Hindi yan nakataga sa bato. Snapshot yan. Pero pwede pa ring magamit in general na ano ba yung picture ng tiwala ng buong Pilipinas ng taong bayan sa presidente at vice president. Tuloy. may mandato po ang NBI. We cannot be swayed by public opinion o kaya po ng aming personal na opinion. Kami po ay nag-iimbestiga, nababatay sa batas, nababatay sa proseso, at nababatay po sa ating itinakdang mandato. Ang punto niya, kay mataas, kay mababa, ang public trust ni BP Sara, obligasyon naming imbestigahan siya. Base po sa pagtatatag ng NBI. So the short answer to my question is no, it doesn't affect. No, it All will right. not. Okay. I mentioned Daily Tribune. You write editorials for the Daily Tribune, correct? Tama po, long time ago po. Long time ago. And in 2024, you wrote at least 3 editorials about VP Sara. Can you recall? Mari po, mayroon po akong mga sinulat tungkol Alright. kay Vice President. I'm showing you not that one, the editorials, all right, from the Daily Tribune. And we have copies, hard copies that you can refer to. But it says here, Director Belvin Matibag. Do you confirm that it is you who authored Ayan, puro bratinela ang tawag niya kay Sara. these editorials? At siya ang sumulat niyan, siya ang editor niyan. Yes. Editor. Now, I'm showing you the first one. Ang writer. Inday Sara, the Bratinela, dated September 12, 2024. Do you confirm that you wrote this editorial? That's correct, in my opinion column. All right. And you also wrote, Doon pala sinabi niya, in my opinion column. So, nagpauna na siya. Opinion ko yan. Ito rin, Director, opinion ko to. Okay, tuloy. the Bratinela is a flat spare tire, dated October 24, 2024. Do you confirm this? Yes. All right. And you also wrote, Bratinela Sara and her bad habits, dated November 7, 2024. Do you confirm this? Yes. And in these editorials, you shared your opinions against VP Sara. Is that correct? Well, unang-una po, siguro dun sa title na Bratinela, that is not my original. In fact, kaya ko po nasulat yan, yan ang mismong naririnig ko nang kami magkakasama nila dating Pangulong Duterte nang tawag niya kay Inday sa Bratinela. Yon, so bratinela ang tawag ni PRRD kay BP Sara, kaya ginamit niya. Ako naman, kaya ang tawag ko kay Bongbong Marcos, lulong. Bakit? Yun ang tawag ng kapatid niya sa kanya eh. It's a tie. It's a tie. Bongbong Marcos Lulong. Totoo naman lulong eh. Ano sabi ng kapatid niya? Adik si Bongbong Marcos. Tama o tama-tama. Sige, it's a tie, it's a tie. All right. So my only question is, before you testified today, there were already instances in the past that you shared your public opinions against VP Sara. Well, that is a opinion column. All right. At meron po tayong mga pinagbabasihan dyan. Okay. In fact, let me read one line from your editorial. It says there, as Inday Sara is being unmasked in the legislative inquiries and by her own mouth as an ill-bred Bratinela, her public trust crumbles. Her public trust crumbles. Gumuho ang tiwala ng taong bayan kay BP Sara. Sa Tagalog, yung po ibig sabihin nun. Gumuho ang tiwala ng taong bayan kay BP Sara. Yun ang sinabi ni Matibag. You confirm that you included this statement in your editorial? Yan po yung nakasulat. All right. And despite this position and the recent surveys show
that VP Sara was even gained positive trust rating, as shown earlier, positive 57. Do you confirm? Ang galing ni attorney. Oh, kala ko ba gumuho ang tiwala ng taong bayan sa kanya? Eh sa survey na yon, tumaas pa ang tiwala ng taong bayan sa kanya. Yun ang punto ni attorney. This? Well, again, I'm saying na nung sinulat ko po yan, that is my opinion as an opinion writer. All right. Oh. In short, mali yung opinion niya. Abogado po yan ha, nagkakamali ng opinion. Ako pa kaya? Tama o tamang-tama? Di ba? Nagkamali siya ng opinion kasi sabi niya gumuho eh. Pero nakakita na ba kayo ng building na gumuho pero tumataas? Wala siguro. Gumuho. Trust rating of BP Sara crumbles. Now, despite this positive trust rating by VP Sara, do you still maintain that, and I quote, her public trust crumbles? Well, para sa akin po, na ako yung NBI director, palagi ko po hindi po material itong ating pinag-uusapan sapagkat sabi ko nga, ang ating po pag-iimbestiga ay nababase sa batas, nababase sa ebidensya at prosesong nandoon. Hindi, ang tanong po ng abogado, ulitin natin ha, pakinggan nyo yung tanong ng abogado, saglit. Maintain that, and I quote, her public trust crumbles? Ang tanong, naniniwala ka pa ba na gumuho ang tiwala ng taong bayan kay BP Sara? Yun po ang tanong. Halimbawa, kayo abogado, tatanungin kayo ng ganon. Ano sagot nyo? Tingnan nyo po kung tama or naaayon sa tanong yung sagot ni Matibag. Well, para sa akin po, na ako yung NBI director, palagi ko po hindi po material itong ating pinag-uusapan sapagkat sabi ko nga, ang ating po pag-iimbestiga ay nababase sa batas, nababase sa ebidensya at prosesong nandoon na nang ako'y dumating po bilang NBI director. All right. One last question on this. Hindi, nasagot ba? Hindi yun ang tanong eh. Hindi naman po yung obligasyon ni Director Matibag ang tanong. Hindi po yun. Ang tanong, naniniwala ka pa rin bang gumuho ang tiwala ng taong bayan kay BP Sara? Before I let this point go, so considering the positive trust rating of VP Sara, can one really say that she betrayed public trust? Magkaiba po yan. Speculative, Your Honor. Can we get a ruling? So, ang tanong dito, tumaas ang tiwala ng taong bayan sa kanya. Ang tanong po, sa tingin mo, kasi ang usapin dito, betrayal of public trust. Ang tanong niya, niloko ba? Sa tingin mo pa rin, niloko. Binitray. Pinagkalulo ni BP Sara yung tiwala ng taong bayan. Kasi kung ako tatanungin, hindi po. Kasi kung niloko nila ni Sara ang tiwala, halimbawa nag-scam siya, kaya ng ginawa ni Bongbong Marcos, sabi niya, hindi ko papapasukin ng EDCA pero pinapasok. Anong sinabi niya? Hindi sila magko-cooperate sa ICC pero sila pa mismo ang nagpapasok sa ICC. Yung po, yung betrayal of public trust. Niloko mo yung tiwala ng taong bayan. Kaya ka nga binoto, hindi mo papapasukin ng EDCA. Tama o tamang-tama. Pero pinapasok mo. Ngayon, ang tanong dito, binetray ba ang tiwala ng taong bayan? Sa tingin ko hindi. Bakit? Tumataas nga eh. Tumataas nga ang trust rating ni BP Sara. Yun po ang tanong ng abogado. Sa tingin mo matibag, binetray ba ni Sara ang tiwala ng taong bayan? Witness is knowledgeable enough to answer. He can handle himself. Director Matibag, you may answer. Magkaiba po yan. Again, I'm saying, and I'm sure marami rin po rito nakakaalam na umaasa sa mga survey, a survey is just a snapshot. Yes, I agree. Tama naman. May punto. Sabi ko nga sa inyo, tama po siya doon. Di ba? Okay. Of what's happening. It doesn't necessarily follow na pagka yun ang lumabas, ay yun na yung totoo. Pangalawa,
Pagka po ating pinagbasihan ang popularidad, ang ibig sabihin po ba nito, ang isang pinakakilala at popular na tao pwede nang gumawa ng krimen at hindi natin papapanagutin? Hindi po. Diba? Sabi niya, pag isa bang kilalang tao, hindi pananaw. Hindi. Halimbawa, si Bongbong Marcos magnanakaw. Kailangan pa nagutin yan. Halimbawa lang po yan na kailangan pa nagutin yun. Di ba? Pero usapin dito, betrayal of public trust. Binitray ba ni Sara yung tiwala ng taong bayan? Kung binitray niya, hindi tataas ang rating niya. Yun po ang punto. Huwag na natin pag-usapan yung survey. Sa tingin nyo, binitray niya? Eh kung saan nga pumunta si BP Sara, pinagkakaguluhan eh. Di ba? Eh sa katunayan, kaya nga may impeachment. Dahil alam ninyo, malakas si BP Sara. Alam ng mga congressman na malakas si BP Sara, kaya ginigiba. Alam nila, tiwala ang taong bayan sa kanya. There is no such thing as betrayal of public trust kay BP Sara. Ibintang nyo na lang sa kanila sa kanya yung iba. Pero dito, mali po. Mali. Your Honor, at this point, Your Honor, the defense is constrained to ask for a continuance, and we have our grounds therefore. Number one, Your Honor, the testimony of Director Batibag earlier consisted of a lot of new topics, and it is, we believe that it is the right of the respondent to intelligently cross-examine him on those topics. Again, Your Honor, those topics are not included in the articles of impeachment and are considered new. In fact, Your Honor, as earlier stated, we feel that these two topics are a violation of the respondent's right to be. Ayun, so violation po yun. Illegal po yun na nagpasok di umano si Matibag sa testimony niya ng kung ano-ano wala naman sa articles of impeachment. Yan po yung sinasabi ng abogado. Kaya merong request itong abogado na tapusin na muna ngayon at kinabukasan papasukin ulit si Matibag para matanong patungkol doon sa bagong ipinasok ni Matibag na wala sa articles of impeachment. O, ang tanong, papayagan ba? Promptly and fully apprised of the exact charges against her. So we will need time, Your Honor, to go through those new materials and new points. Secondly, Your Honor, during direct examination, a document, a 100-page document was introduced and allowed by this court. And that document is unsigned and unnotarized. And we feel like for us to intelligently cross-examine the witness on this document that he mentioned, we need that there's a need, we feel that there's a need for a continuance, Your Honor. Ayan. Yan yung sinasabi kanina ni Cayetano, Pia Cayetano, na nagpasok kayo ng 100, ito yung sinasabi ngayon ng abogado rin, na 100-page na documents. So, para mapag-aralan nila at matanong si Batibag patungkol doon sa bagong unauthorized, illegal, o ano bang ang tawag doon? Yun na lang, hindi po pwedeng ipinasa yung documents ng ganun-ganun na lang. So, bukas, babalik. What With all does the due lead respect, prosecutor Your say? With all due respect, Your Honor, we object to the motion for continuance of the defense. Kontra ka ng kontra, bukas hindi makakapag-suit ka ulit ng bagong damit mo, pak na pak ulit. At saka bukas, makakapag-grandstanding ka ulit, di ba? Kaya lang, mag-aral ka para hindi ka nagmumukhang tanga. Gano'n lang yun eh. At least, makali mo, makatakbo kang senador sa susunod na eleksyon kasi marami kang TV time ngayon. O makatakbo ka ulit congresswoman, manalo ka. Diba? Malay natin, makadagdag yan sa political career mo basta mag-aral ka. Para hindi ka lunuklaway bukas. The defense already started and propounded a lot of cross-examination questions to the witness, and the witness is simply answering completely, accurately, the questions which are being raised and propounded to him. We do not understand, Your Honor, why they will move for continuance after
already raising a lot of questions to the witness, Your Honor. We would like, Your Honor, the defense to finish the cross-examination today. And if the impeachment court will still allow, we will immediately proceed to redirect after the cross-examination, Your Honor. With all due respect to our honorable senator judges. The objection of the lead prosecutor is noted. However, this is the first time that any counsel for the parties is asking for a continuance. The chair is inclined to grant it and will so grant it as well. Should the counsel for the prosecutors or the lead prosecutor or panel of prosecutors require it at some point in time in this trial or hearing. But let it not be the rule or let it not be a habit. Ang ganda, ang galing ruling ni Chis Escudero dyan. Sa madaling salita, approve. Babalik ulit bukas, gisahan ulit. Magkakaalaman sino hindi nag-aaral at magkakaalaman sino yung nagsisinungaling. Ayaw nyo yun? May extra TV time kayo? Ito po, next, pag-usapan natin. Ito naman, tingnan naman natin itong klase ng pagtatanong ni Tulfo. Observe nyo ha, observe nyo. Ha? At ihimayin natin, bibigyan natin ng komentaryo na, Tulfo, sirang-sira ka na. Mr. Witness, are you familiar with the case of Ronel Mas? Opo, napanood ko po yan. At that time, hindi pa kayong NBI director or not connected to NBI whatsoever. So, tell us briefly dito sa kaso ni Ronel Mas. Sa pagkaalala ko po rito, itong si Ronel Mas ay isang guro na kung saan siya ay nagsabi na kung sino ang papatay sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay papabiyaan niya ng 50 million. At sa pagkakaalala ko po, ang National Bureau of Investigation rin po ang tumugis at tumuli sa kanya, particularly po ang aming pong opisina sa Region 1. At siya po ay kinasuhan po ng pagbabanta at itinuring po na ang threat niya ay isang malaking threat po. Hindi lamang sa dating Pangulo, kundi po sa ating pong national security. In other words, pinalan siya ng case ng inciting to sedition. And he was arrested warrantless. It was a warrantless arrest, right? Tama po. Ito po inaresto daw tong Ronel Mas na ito. Hindi ko siya talaga kilala. At inaresto daw dahil magbabayad siya ng malaking pera na para patayin si PRRD. Yan po yung issue ni Tulfo. Balik na naman tayo kay PRRD. Hindi na ba tayo makamove on kay PRRD? Lahat na lang. Tulfo, halatang halata kayo. Okay, so isang guro nagbanta sa dating Pangulo, agad-agad inaresto ng walang warat. Ito po hindi ko alam kasi meron tayong nababasa sa Facebook na hindi naman daw totoong walang warrant. Yung pagkakaaresto. But any case, sige po, sundan natin itong gustong iparating ni Tulfo kay Matibag. Now, itong yung Pansinin nyo, sinusubo niya Matibag. Ito sabihin mo ito. yung VP Sara, si Vice President Sara Duterte, na nagbanta rin kay Pangulong Duterte at kay Pangulong Marcos. Anong difference ng dalawa? Well, ang pagkakaiba po nila, itong si Rene Mas ay isang guro, si Vice President, isa naman pong Vice President. Wrong answer. Abogado yan at saka senador. Wrong answer. Ano daw pinagkaiba nitong Ronel Mas at ni BP Sara? Yung isa abogado, yung isa Vice President. Mamaya, i-explain ko anong pinagkaiba. At siguro po ito ang naging konsiderasyon kung bakit hindi siya inaresto agad. So, ibig sabihin ng NBI pala ay tumitingin sa tinatawag ng special treatment. I cannot So, ibig sabihin hindi pala patas sa NBI. Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, isang guro na nagsabi may patong sa ulo na 50 million si dating Pangulong Duterte, kung sino man makapagpapatay sa kanya, agad-agad inaresto ng walang warrant of arrest. And then ito naman si BP Sara na sabi nyo, allegedly nagbigay ng death threat against President Marcos at hindi inaresto.
I cannot speak for the NBI at that time, Your Honor, sapagkat yung mga pangyayari pong yan, wala naman ako sa NBI pa po. Subalit, ang ngari ko pong ibahagi sa inyo, ipamarapatin po ninyo, ayun na nga pong aking pakikipagtalastasan sa aming pong mga foreign counterparts na akin din napag-aralan at sinasabi nila na sa kanilang jurisdiction, kung merong isang pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente, ay maaaring agad na ikulong at matanggal kaagad po sa pwesto. Sa isang banda, ha, may punto po si Matibag. Hindi naman po siya yung dating NBI. Okay? Wala pa siya doon, so hindi niya alam yung pagkakaaresto. Ngayon, hindi ko alam kung tama yung facts na sinasabi ni Tulfo o baka naman hindi po ganyan kasi alam nyo naman ito away mag-asawa lang ang alam nito, no? But anyway, hindi ko rin naman nasundan yung kwento na. Basta itong sinasabi kong pagkakaiba. Yung kay BP Sara, conditional threat. Halimbawa, no, yung isang tao sinabi, pag may nawala sa bahay nito, ikulong nyo, bugbugin nyo yan. Kasi siya lang ang magnanakaw dito sa lugar namin. Kasi adik yan. Oh. Yun ba ay threat talaga? Eh di wag magnakaw. Tama ba? Conditional threat. Yung kay PRRD naman, 50 million, patayin siya. Eh yun talaga diretso yun. Oh, magbibigay ako, halimbawa, example lang, magbibigay ako ng 50 million, patayin si Sara. Eh talagang gusto kong papatay. Nagigets nyo ang pinagkaiba? Kasi yung kay BP Sara, conditional, parang inaamin ninyo na meron talagang gustong pumatay kay Sara. At ito yung tatlo. Si Bongbong Marcos, si Tambaluslos, at si Lisa. Kasi wala namang threat kung talagang hindi naman totoo na ipapapatay ni Bongbong Marcos si Sara. Ano pong mahirap intindihin doon, Tulfo? Baka naman dahil sa kakapambababae ninyo, kaya numipis yung ulo nyo sa taas, yung ulo sa baba ang lumaki. Ay nagtatanong lang hindi ko po kayo pinagbibintangang babae, pero babaero. Kasi yan din na sinabi sa kapatid mo, nagpapadeliver, hindi lang maleta pinapadeliver, babae. Ikaw ba, Tulfo, babaero? Ano sa tingin ninyo? May alam ako. Hindi babaero yan. Hindi yan babaero. Diba? Ba't pa tayo napunta dun sa pambababae? Kasi, ang dali-dali namang intindihin yung difference. Pero again, respectfully, I cannot speak for the NBI noon po at saka yung pangyayari po noon po. Okay, ano ibig sabihin po ni para sa inyo, Mayor Baste, nung sinabi niya sa isang Rage Coalition gathering, isang ulo lang naman ang kailangan namin at ang ulo ni BBM or Bongbong Marcos. What does it mean to you? Well, kagaya po ng aking naging testimonya, itrinato po namin ito na isang threat sa isang banta sa ating Pangulo that transcends also to a threat to our national security. So is it the same as saying may patong sa ulo ang isang tao like a reward? Pansinin nyo, sinusubo niya kay Matibag, no? Alam mo, ang tingin ko rito, ginagawa niyang bata si Matibag. Kasi bumaba na yan eh. Okay? Tapos na siya magtanong. Pero yung tanong niya, alam mo naman na leading na sinusubo kay Matibag yung dapat niyang gawin. So parang ginawa niyang bata si Matibag. Tatandaan po, abogado yan. Mas matalino si Matibag sa'yo, huwag mong isubo. Alam niya, isasagot niya. Kaya lang hinahain ni Tulfo eh. Di ba? Hinahain niya. Tapos na siya,
bumaba na siya, umakyat din siya. Yung pag-akyat niya ulit, nagtanong siya ulit, yan ulit ang topic. Etong Tulfo, yung kanilang pagiging vlogger, dinala sa Senado. Napapansin nyo ba yung similarities? Si Erwin, kahapon yun din ang topic ko. Paulit-ulit siya. Halatang hinahabol yung grandstanding. Halatang hinahabol yung TV time. Halatang nagpapasikat doon sa kanilang mga bossing. Kasi isang topic lang naman. Inulit niya pa. Ganin doon yung kapatid niya. Bumaba na, umakyat pa ulit. And that is very common. Kasi pati si Luistro, napansin ninyo, yung mga katanungan niya kanina, ulit. Hindi sila makamove on. Bakit? Sa tingin ko kasi, nagpapasikat sila doon sa mastermind ng maleta. Una. Pangalawa, kailangan nila mag-grandstanding. Pero wala talagang saysay yung kanilang laman ng utak at saka yung kanilang sinasabi. So anong gagawin mo? Paiikot-ikutin mo. Magmukha ka lang magaling. Magmukha ka lang ma-compare kay Cayetano. Kasi si Cayetano mahaba ang sinasabi pero paiba-iba. Hindi sabaw. Si Tulfo paulit-ulit. Yung isa pang Tulfo paulit-ulit. Si Luistro parehas din. Kaya nga ako sasabi ko, pakinggan nyo itong mabuti ha, this is important. Ako naniniwala ako gusto pa rin ito maging presidente. Nag-declare lang siya na ayaw niyang maging presidente. Hindi siya tatakbo bilang presidente. Kasi alam niya matatalo siya kay BP Sara. Pero may nagsabi sa akin, isang kilalang political analyst, na-interview ko po. Kaya gustong patalsikin si BP Sara dahil yung mga nakatambay na nagsabi, di umano, na hindi sila tatakbong presidente, biglang tatakbo. And sa tingin ko, that is very possible. And in my opinion, mangyayari po yun kung talaga matatalo si Sara. Kasi kaya lang takot si Tulfo at si Lening tumakbo dahil alam nilang hindi sila mananalo kay Sara. Pag si Lenny tumakbo, masakit yun. Kasi talo na siya last time, matatalo siya ulit ngayon sa pagka-presidente. Eh di, doon na lang siya sa Naga, mayor pa siya, haya-hayang buhay niya. Ito naman si Tulfo, pag natalo, talo na talaga. Di ba? Wala siyang posisyon. Pero alam niya, pag tumakbo siyang senador, mananalo siya. Nagigets nyo? Pero, pag natanggal si Sara, pustahan tayo. Tatakbo si Tulfo, tatakbo si Lenny. Kasi tingin nila, pagkakataon na nila, mananalo na sila. So gusto talagang i-eliminate. Kaya itong si Tulfo, isinusubo. Isinusubo kay Matibag. Eh alam naman ni Matibag ang gagawin yan. Abogado yan eh. Can capture this person, dead or alive, or something to that effect? It could be that way or it could be in many ways. Pero ang sa amin po, ang namin naging interpretasyon nga dyan, isinama po namin ito sa maraming banta sa seguridad ng ating Pangulo at sa seguridad po ng ating So again, bansa. kung tinuturing yung threat, itong salita na binitiwan ni Baste or Mayor Baste Duterte against President Bongbong Marcos, anong difference niyan dun sa binigay naman na threat ni yung teacher na si Ronel Mas kay dating Pangulong Duterte? Yung pong naging banta ni Mayor Basti Duterte ay pinasok po natin sa mas mahaba pang pagsusuri, kaya po isinama natin ito po doon sa ating continuing threat assessment po. So why was he not arrested? Tulad na nangyari sa teacher na si Ronel Mas. Ang warrantless arrest po kasi, kagaya na nangyari kay Ronel Mas dahil naging warrantless of arrest, siya po ay na-dismiss ang kaso. So yan din po yung iniingatan namin na kung kami ay gagawa ng warrantless arrest,
maaari pong madismiss ang kaso. Ngayon po, kasama po yan sa case build-up namin. Parang hindi naman. Ito po hindi ko sigurado pero maraming nagsasabi no na hindi naman na-dismiss yung kaso dahil warrantless arrest. Na maaaring magdulot po ng pagpapile po ng nararapat po na kaso. Thank you, Mr. Witness. Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo. Senator So, yan guys, sabi ko, tatapos na siya dyan, tapos bumalik pa. Anong topic? Anong tanong? Ganun ulit. Okay, next po tayo. Ito naman, pag-usapan natin itong kay Cayetano at Matibag. Alam naman natin, medyo may kiskisan ito sa social media. Itong si Cayetano at Matibag. Bigyan natin ng komentaryo. Good afternoon, Mr. Witness, Director, Attorney Matibag. Ganda ng introduction ni Good afternoon, sir, Cayetano. Your Honor. Yeah, just Kay on that Matibag. point ni Senator Bam, I understand as a law enforcer, as an investigator, you have to take all threats seriously. I'll ask you the same questions I asked the two NBI officers, and I do understand they were not under your supervision during that time dahil dun pa sila kay Director Santiago. No? I won't ask all the questions, but you did review the whole video or just the portions relevant to the statement of the Vice President na no joke, yung November 23. Your Honor, napanood ko po yung buong video, but you're correct, I focus mainly on the issue that is being So undertaken. simple question, paano naging process kung anong parts ng video at ng statement niya ang paniniwalaan mo or ng task force? So it's not personal. I mean, if you were in the task force or as you said, you created the task force now at duty nyo yung safety ng high government officials, anong process nyo kung anong parts ng video ang paniniwalaan nyo at hindi? Yon, ganda. Unang tanong ni Cayetano, pinanood mo ba yung lahat ng buong video o yung parte lang no kay BP Sara? Kasi may kasunod yan. Doon sa buong video ni BP Sara, ano ang ginawa niyong proseso para ito ay paniwalaan at ito hindi paniwalaan? Ha? Ng statements niya, what I meant. Well, ang ginawa po natin dyan, doon po mismo sa konteksto ng kanyang sinabi na humanap siya ng papatay at inutos niya na papatayin ang tatlong individual at yun po ay pumayag yung papatay at sinabi pa niya no joke, doon pa lamang po ay na pong nakita yung pong ating hinahanap po na mga pwede niyang pananagutan po sa batas. Well, as an appointee of this government, as a lawyer, as an NBI director, I see your point and I get that. But what I meant is that before that statement, sabi kasi niya, kung papatayin ako, I mean, the record will bear out naman yung eksaktong sinabi niya. No? So this is my paraphrase. But ang pagkaintindi ko sa sinabi niya, kung papatayin ako, eto yung tatlong papatayin mo. And ang impression ko, pinagbibintangan niya yung tatlo na may plot against her. So yun ang tanong ko dun sa two previous NBI directors. If you're going to believe that she contracted or talked to, may kausap, no? Siya, if you're going to believe that may kausap siya at papapatay yung tatlo, will you not believe the previous nung sinabi niyang kung ako naman ang papatayin? Hindi po ganon, sapagkat ang tinignan na nga po natin ay yung kanyang mismong pagbabanta. At sa amin po, sa ngayon, yung aking pong task force na nag-iimbestiga, ay malinaw po na ang tinitingnan ay kung ano na ang nangyari dahil doon sa pagbabanta. Okay. At sinasabi nga po namin, dahil po doon sa pagbabanta, ito po ay umabot na, doon na po sa level na ang national security nataya na po, na kompromiso na. Sapagkat marami na pong lumalabas, tuloy-tuloy na pagbabanta. So doon na po natin ito tinitingnan. In the same video, Ito, okay. Etong tanong ni Cayetano, pakinggan nyo itong mabuti. Etong tanong ni Cayetano, eto na yung buong issue. Eto na yung buod ng betrayal of public trust o ito yung sinasabi na nakapaloob dito yung grave threat. Ito na yun. Kasi ang sinabi ni Cayetano, ano ba or anong lumabas na ebidensya
dito kay Matibag sa pagtatanong ni Cayetano, ano ba ang nakuha ninyong ebidensya? At ano ang inyong pinaniwalaan? Kasi alam naman po natin na wala pa silang nakukuhang assassin. Hindi nila makita or hindi nila alam kung may katotohanan ba na kumuha nga ng papatay si BP Sara base sa ebidensya. Nakukuha po natin. Kasi nga hindi nila matukoy kung sino yung papatay o yung tinatawag nilang assassin. Wala. Binasi lang nila na merong grave threat doon sa sinabi. Ulitin ko, doon sa sinabi. Bakit ko dinidiinan? Very important yan. Doon sa sinabi ni BP Sara. Nagets po? Doon lang nakabase itong prosecution patungkol sa grave threat. Nakukuha? Sa sinabi ni BP Sara. Sinabi rin ni BP Sara, papatayin siya ni Bongbong Marcos, ni Lisa at saka ni Tambaloslos. Kung ang pinupunto nyo, nakabase lang ang inyong ebidensya sa sinabi niya, bakit hindi nyo rin kunin yung sinabi niya na papatayin siya? Yan po ay pansinin ninyong mabuti. Hindi masagot ng diretso ni Matibag. Suwaks. Yan yung sinasabi ko, di baling magtagal sa mikropono si Cayetano kasi tumbok. May laman. Hindi katulad nung kay Tulfo paulit-ulit. Paulit-ulit na sabaw pa. Tuloy. He mentioned massive corruption. But wala pa dyan kasi yung mayam kayo speech at flood control investigation. So, same question, Director. Naintindihan ko, yun yung pinaniwalaan nyo. May kausap siya, no joke, no joke. Pero ang question ko, paano yung proseso nyo or anong naging thinking nyo na etong papapatay yung presidente, pinaniniwalaan ko, pero etong siya ang papatayin, hindi ko paniniwalaan, at etong graft and corruption, hindi ko rin paniniwalaan. Yan, dyan namate ang prosecution. Dyan. Yung sinabi niyang corruption, hindi pinaniwalaan. Yung sinabi niyang papatayin siya ni Bongbong Marcos, hindi pinaniwalaan. Pero, yung sinabi niyang patayin si Bongbong, pinaniwalaan. Di ba? What's the process there? Well, ang proseso Anong proseso? Yun ang tanong. Observe nyo, kayo nang humusga sa sagot ni Matibag kung natumbok ba. Yung tanong. Nasagot ba yung tanong? Halimbawa, ang tanong sa inyo, 1 plus 1. Anong sagot mo? 4. Hindi po kasi ganito yan. Pag minus mo ang 5 sa 4, tapos minus po ang 4 sa 3, magiging 10. Hindi, ang tanong, 1 plus 1. Kayo na humusga, nasagot ba? po dyan, ay tinignan naman natin, doon po sa pagbabanta niya, kung sa grave threat po yung pag-uusapan natin, alam naman po natin na yung threat na yan is absolute dahil nandoon naman po yung elemento eh. Doon naman po sa sinasabi namin na tuloy-tuloy na pag-iimbestiga dahil ito nga po ay umabot na sa level lang na naapektuhan ng national security. We take into context yung mismong sinabi niya na meron siyang kinausap at yung kanyang kinausap. Yan na medyo hindi ko maintindihan. Paano naapektuhan ng national security kung papapatay ang presidente? Hindi ko mag-gets. Maybe, hindi ako abogado. So, hindi ko naiintindihan. Baka silang abogado, naiintindihan nila. Matatalino sila eh. Ay pumayag. Yung po kanyang sinasabi na kung papatayin ako, that is supposed to be na statement niya sa aming pong pananaw just to cover yung kanyang pagsasabi na siya'y may kinausap para patayin ang ating Pangulo. Mga kapuso, magpapaalam po muna. So, sa madaling salita, balikan natin. Sa madaling salita, well, namili sila. Namili sila ng paniniwalaan. Ganun lang. Investigate
Did you say all crimes o yung mga Lahat po ng mga pumapasok sa amin na mga krimen ay amin pong pwedeng imbestigahan, mutu proprio. Ganon din po yung mga krimen na meron pong nagreklamo na araw-araw na may pumupunta sa aming tanggapan para magreklamo. Ito po yung aming iniimbestigahan. At meron din pong mga iniimbestigahan kami na inutos po ng Department of Justice. And by the very nature, under the Constitution po ng Office of the Ombudsman, they can delegate the National Bureau of Investigation to... So as a general rule, you can investigate any crime motu proprio? More than the investigation of the crime is also the protection of our nationals. Saka po siyempre siguraduhin na promote ang ating demokrasya hindi nakukompromiso. Yes, but sa Lahat po investigation lang. So you can investigate any crime. yan. Tama po. Yeah. Isn't that against Republic Act 10867? Ayan ang tanong. Pwede nyo bang imbestigahan lahat ng crimes? Pero itong isa-cite niya, hindi lahat ng crimes pwede nyong imbestigahan sa NBI. Ang galing ni Cayetano. Hindi pa ulit-ulit. Gaya ni Tulfo at ni Luistro. The statute the that gives statute you of- power, the act reorganizing and modernizing the National Bureau of Investigation. Sabi dito sa inyong Section 4, the NBI shall have the following powers and functions. Undertake and investigate the detection of crimes and offenses enumerated under Section 5. Section 5, may enumeration, human trafficking cases in all airports, extrajudicial, extralegal killings committed by state security forces against media practitioners' activities, killings of justices and judges, violation of 100175, otherwise known Cyber Crime Act, Prevention Act, cases against Interagency Graft Coordinating Council and violations of the Anti-Dummy Law. Tapos, cases involving threats, security assaults against persons of the President, Vice President, Senate President, Speaker of the House, Chief Justices. Walang congressman, senators, unlike judges lahat. Transnational crimes pursuant to existing international agreements, identification of dead victims in case of mass fatalities, incidents caused by natural disaster, and violation of commercial, economic, financial, white-collar crimes na kadyan yung law. So, exclusive yung enumeration. Then, provided, however, if that the President or Secretary of Justice may direct the NBI to undertake investigation of any crime when public interest so requires. So, hindi ba limited ang pwede niyong imbestigahan except that ang DOJ at President ang pwede mag-atas? That's my last question. Yes. Kindly wind up. Well, Witness may answer. Yes. Yung pong ating listahan na yan, tama po, nandiyan dyan. Subalit, hindi naman po sinasabi na nalilimita dyan ang aming pong pag-iimbestiga. Sapagkat malinaw po ang mandato ng NBI that we are the primary investigating body. Yun lamang nga po, merong mga kaso, kung ito po ay bumagsak na sa jurisdiction halimbawa ng PNP na kanilang iniimbestigahan, we can still help and coordinate at the same way na kung kami po ay nag-iimbestiga at ang PNP pwede rin pong tumulong Well, po sa amin. Director, if that's your interpretation, that goes against what they taught us in law school, na pag exclusive yung enumeration, you cannot add. And at the end, Yun. Ang galing, no? Nakita nyo. Ang sabi, in-explain ni Cayetano, eto lang ang pwede nyong imbestigahan. At yun po ay hindi according to the Constitution of Cayetano or hindi po yun according to the Bendalo Constitution of Bongbong Marcos. Yun po ay nakasaad sa ating batas. Eto lang yun, eto. Ang sagot ni Matibag, hindi naman po ibig sabihin yung batas na yan ay limitado lang kami diyan. Pero anong sinabi ni Cayetano? Yan po ay nasa batas. So kung yan po ay nasa batas at nag-enumerate ng pwede nyong imbestigahan, hindi kayo pwede magdagdag ng po pwede pa kasi in-enumerate na nga eh. Sinabi na nga yung po pwede. So pag itong sinabing po pwede, 1, 2, 3, 4, 5. Ito imbestigahan mo si A, si B, si D, si E. 5 yun. Tanong, pwede pa ba imbestigahan si F? Hindi na. Si G? Hindi na. Diba? Yon. Doon nagkaiba ng sagot. But the same parehas silang abogado. Pero, yung isa siguro, sabi nga niya, according to his opinion, yung mga sagot niya before, eto naman si Cayetano, sagot niya, according doon sa
itinuro sa law school. Pang! Galing, no? Yan ang abogado. Oh, according sa Tulfo Law. End of the enumeration of Section 5, nakalagay nga dito, however, the President and Secretary of Justice may direct you to undertake investigations of any crime. Why do they have to say any crime if you can do it any crime, if you can investigate any crime after all? It seems that you're expanding your jurisdiction by yourself. Well, we Napaka-importante po niyan, ha? Yung jurisdiction. Kasi halimbawa, ako wala akong karapatang manghuli. Wala akong karapatang mag-imbestiga. Hindi ako basta-basta po pwede na lang kung wala akong jurisdiction. Same thing, ganyan po ang ginawa sa ICC. Wala silang jurisdiction dito pero pumasok sila. Nakikita nyo, that is why it's very important yung jurisdiction. Hindi po pwedeng bendalo. been doing po yan sapagkat we have also our primary role to make sure that law and order is being promoted through the NBI din po. Senator Cayetano can avail of the second round Thank you. later or tomorrow, since I believe Attorney Matibag, Director Matibag, forgive me, will still be here for the continuation of cross. Yun ang magandang Senator narinig ko Judge kay Rafi Chis. Tulfo thereafter. Ayan, narinig nyo? Ha? Binanggit ni Chis si Tulfo. Bumalik ulit. Paulit-ulit. Nung bumalik siya, yun din naman ang tanong niya. Ay, nako. Ganyan po, ha? Sana kung magtatagal kayo sa mikropono, yung may sense. Kung wala ring sense ang sasabihin nyo na lang, I am a lawmaker for 29 years. Drop the mic. Wala ka na sasabihin eh. Magmumukha ka lang tanga. So, sabihin mo na lang yung pwedeng ma-pick up ng media or ma-pick up ng mga trolls, mga bayarang vloggers, and then, okay ka na. Total, ala din naman eh. Chiche. Di ba? Okay, maraming salamat po sa mga nanood. Huwag po kalimutan na i-like po itong video na ito. And doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel na ito, sana po subscribe sa YouTube and follow sa Facebook. Maraming salamat muli. God bless everyone.